So, it's uwian time. At maghahanap pa tayo ng i-vlog. Wala na tayo pa vlog. Magdadalawang linggo na naman. Plano ko every week magbablog tayo eh. Ngayon mukhang kung kailan lang eh. Wow, BMW. Wow, ganda na BMW. Ganda ng kulay nyo. Hindi ba? Maganda ng kulay ng BMW eh, no? Kahit yung sa mga motor nila, gaganda ng kulay na nilalabas nila. Ano nga eh. Alam niyo yung ano, yung ECMA? ECMA ba yun? O ano man yung ano na yun sa ginagawa sa abroad. Ano kasi yung ECMA na yun eh. Para siyang motor show na pinapakita kung ano yung mga upcoming models at mga recent upgrades or kung ano yung mga nilalabas nila ng mga motor yan sa ilalabas ng mga company. At isa kasama doon etong last na to 2024 ay ang BMW yan. Well, alam niyo naman BMW high-end palagi yan yung mga nilalabas nila. At meron doong isa sa pinaka-crowd's favorite na motor. Yung motor na yun eh. Maganda naman talaga kung tutuusin eh. Kasi BMW eh. Well, anong motor ba ito? May ako pala naman tayo. Pag-uusapan na naman natin yan dito sa ating vlog na ito. Well, walang iba kundi kundi ang daldal Porsche na naman. Ang madaming itildal pero walang motor na nakita. So, anong motor ng BMW ang sinasabi ko? Well, ito lang naman yung F450 GS. Yes. Naglabas sila ng bagong motor na entry level na lower CC. Yan. Ito na siguro yung pantapat nila doon sa mga naglalabasan ngayon eh. Uso ngayon yung mga 450cc eh, di ba? Mga entry level, di ba? Di ba naglabas sila ng mga ganong klaseng motor? At eto nga, nainggit na si BMW. Naglabas na rin si BMW ng F450 GS. Yan. Two lane. Natigil kami naman sa traffic light. So, ano bang meron ang 450 GS? Yan. Umpisahan natin ito. Siyempre sa kanyang makina. Well, sabi nila, ang chismis sa akin is, yung makina nito is 450cc, siyempre, na parallel twin. Yan. Naka-parallel twin siya ngayon. O, diba? Diba, usually, yung iba naglalabasan, mga single lang. Pero ito, parallel twin ang nilabas niya. Parallel twin engine. Tapos meron na rin siya nung tinatawag na crank angle na 125 degree crank angle. O, diba? Kakaiba. Yung kanya 125 degree crank angle, yung firing position. Well, hindi ko natin alam kung ano yung magiging iba, kung ano yung magiging kakaibang tunog nito, diba? Kasi 120 lang, 125 degree yung crank degree sa firing niya, di ba? So, ano pang meron? Siyempre, mga naka-liquid cool, naka-fuel inject, siyempre, asahan na natin yan, the slipper clutch. Baka meron na, kasi, malamang electronic to, kaya malamang meron na rin to nung clutch assist na yan, yung mga blip at saka, shift yan, auto shift yan. Baka meron siya ng mga ganon. Tapos, pagdating naman sa kanya mga suspension, yan, napakaganda ng suspension nito. Hindi ko alam kung anong brand ng suspension niya ha, pero fully adjustable daw yung suspension niya sa unahan at saka sa likod. Yan, inverted fork sa harapan at monoshock sa likod. Tapos pagdating naman sa kanyang gulong, syempre, ang gulong nito ay pang enduro. Yan, 21-18 yan. 21 sa unahan at 18 sa likod na Navi tires. Siguro depende sa preference mo. Navi tires ba o yung parang street type? Kasi parang ang balita ko is may option siya para sa 17 inches alloy mags wheels. Yeah. Yun ang balita ko lang ha, hindi ako sigurado. So, abangan na lang natin kung meron talaga. Yan.
So pagdating sa kanyang mga preno-preno ka-stopping power, syempre asahan na natin na meron tong ABS. Baka nga may traction control na rin to eh. Kasi GS to eh. Syempre, kakaiba. Baka may off and on pa to eh. Traction control. So hindi natin alam kung anong magiging ano niya. Meron na rin tong single disc brake sa unahan. Yan, na may 4-pot piston. At pagdating sa likod, disc brake din, syempre. BMW at ito pa, Brembo. Alam ko Brembo yan eh, Brembo. Brembo, yan. Diba? Napakaganda. Kasi preno pa lang, quality na eh. Paano pa nag-performance nito? Napaka-quality, diba? So, pagdating naman sa kanyang mga display, yan. Napakaganda na kanyang display, malaki. Hindi ko alam kung 5-inch ba to o 6-inch. Hindi ko maalala kung anong display niya yan eh. Kasi nasa biyahe ako ngayon. Hindi ko maalala, syempre. Kung ano lang yung naalala ko, yun lang masasabi ko sa ngayon. So, ang alam ko 6-inch yan. 5.7 ata, parang gano'n na TFT, color display yan. So, maganda, informative, at saka meron siya ng mga kung ano-anong lumalabas. At saka kung mapapansin nyo, nabanggit ko kanina, diba? Para siyang enduro yung positioning ng rider dito. So, meron siyang Enduro Pro. Yan. So, hindi natin alam kung ano yung Enduro Pro na yan. Yan ba ay riding mode o anong mode ba yan yung Enduro Pro na yan? So, aabangan natin. Baka yan, braking power o kung ano man. Pero hindi naman siguro ganyan nilalagay niya pagdating. Wait a minute. Hop. Hold it. Ah! Lubukas ang Jollibee! So, pagdating naman sa kanyang headlight, yan, sa kanyang mga kailiwan, syempre mayroon to nung tinatawag na LED headlight. Yan o, yung pa-X na yan. So, concept pa lang kasi to. So, hindi pa natin alam kung paano talaga magiging itsura ng headlight niya. Well, probably ganyan yung itsura niya, no? Parang bilog na ganyan. Yung X na yan, tapos yung siguro ano nila yan doon sa 1300, i-kokopya nila mismo. Ganong kasi version din siguro magiging itsura niya, or may babaguhin pa sila dyan. So maganda naman kasi itsura niya. Tapos yung mga signal light, syempre mga LED na din. At saka pagdating sa taillight, yan, medyo kakaiba ang kanyang taillight. Yung taillight niya is parang dito kasama sa ano na to eh, sa puwet, naka-build in. So hindi natin alam kung gana na magiging itsura niya or babaguhin pa nila yan. Kasi di ba nauuso ngayon yung taillight na signal light pa, di ba? So hindi natin alam kung gano'n ang din ang gagawin nila pagdating sa kanilang taillight. So abang-abang na lang tayo tungkol dyan. Siyempre LED na rin yan. Ano kasi ito eh, concept bike pa lang naman. Kaya sabaga wala pang final result kung anong ang magiging actual lookalike ng sasakyan na ito. Yeah. So sa kulay na available, well, hindi ko alam kung ano magiging kulay na ito. Kasi yung kulay na nilabas nila is eto eh. Itong ano nila eh, yung Motorrad color nila. Motorrad color ba din tawag nila dyan. Basta yung kulay talaga nila yung blue, white, at saka may konting highlight na red. Yan yung kulay na ginamit nila dyan para dyan. Siguro magkakaroon pa siya ng mga iba-ibang kulay na mga triple black, silver, ganun. Well, sana maglabasan yan. At tayo na lang natin kung ano-ano magiging kulay na available para sa kanya. Yan, di ba? Napakaganda kasi nilang motor na ito eh. Pagdating naman sa kanyang presyo, well, hindi natin masasabi. Siguro, ito na lang talaga yung hindi ko nagustuhan sa lahat yung presyo nito. Well, alam niyo naman ang BMW kung anong quality meron ang BMW. And titingnan na lang natin, aabangan na lang natin kung magkano ba talaga magiging presyo nito. Well, asahan nyo na napapalo to ng mga 500 yan, 500,000 Philippine money yan, sa Philippine peso. So asahan na natin na ganun to kamahal kasi 450cc siya na complete package na eh. So yan di ba? Napakaganda na itsura. Yung frame nito para siya naka-trellis frame ba? Di ba? Ang ganda na itsura eh. Tapos meron siyang single seat
Yan, naka single seat lang siya, tapos yung likod niya is parang ready na para sa yung top box. Siguro meron siyang option na maging dual seat kung gusto mo mag-angkas. Pero enduro kasi ito eh, enduro pills kasi ito eh, medyo iba ang dating kasi ng motor na to kung tutuusin. Hindi kagaya ng GS na 1300 na pan-touring. So, aantayin natin kung ano pa yung magiging development dito. Tsaka napakadami niyang control button dito sa may kaliwa, oh. Halos lahat na ata ng control, ha. Ito na eh, para makontrol mo yung unahan. Para malaman mo kung anong navigation ka ba o kung magna-navigate ka ba, kung ano ba ang control ang gusto mo gawin. Nandiyan na lahat. Lahat na ng button nandiyan. Eh, kaya napakaganda na ako. Napaka-easy to maneuver. Maneuver ba yun? Easy to configure pala yan. Kasi nga, lahat na ng button nandyan na. And ano pa ba madadagdag ko? Eto nga pala. Isa pa sa features nito, kaya siya nasabing enduro motorcycle. Enduro talaga is eto. Yung apakan nyo, yan o, may tinik-tinik. Pang enduro talaga yung ano niya, yung dating niya. Kaya malamang sa malamang ang tinatapatan talaga nito is yung CF Moto MT450. Yan. Ganon na ganon din eh. So, ano pa ba masasabi natin dito? Yan. So, yung forma niya, yun na mukha siya 1300. Yung trellis frame, yung seat height. Well, hindi ko alam kung ano seat height kasi hindi ko maalala. Siguro di-display ko na lang dito sa gilid kung ano. Kasi hindi ko maalala kung ano yung seat height nito eh. Pero mataas tong motor na to eh, kasi BMW. So, ano pa bang masasabi ko sa motor na ito? Wala na akong alam pa na masasabi ko. Dahil abangan natin. Dahil ito yung concept bike. So, asahan na natin na may pwede pang mabago, madagdag. Kasi, syempre, nilabas nila yan para makita ng mga tao and mag-suggest, mga magko-comment, diba, sa mga ano nila. Na, uy, ganto, bakit hindi gawin ganto, diba? So, probably, magkakawan sila ng ideya kung ano yung maganda para i-conceptualize o igawin nila para mapaganda pa nila yung kanilang product. So, abang-abang na natin. Kasi, 2025 model to eh. So, ano pa ba? Traffic talaga eh. So, yan o. Yan na siguro ang aking masasabi para sa model na ito. Ang bagong concept bike ni BMW. Ang BMW F450 GS. Yes, yan. So, mayroon nga pala silang 1300 na bago. Yan. GS, yan. Diba? Napakaganda, napaka-pogi, oh. Parang kahit naka-brief ka lang eh, pwede kang lumabas eh. Kahit siguro medyas lang suot mo eh, pwede eh. So, na. Hanggang dito na lang ang ating usapan at medyo malayo-layo pa ang ating biyahe. Nasa Malbar pa lang and nasa mga 25 km pa siguro. So, hanggang dito na lang ako si Jay at kayo nanonood na aking channel. Yeah. Isa nga pala. Salamat nga pala doon sa mga bago natin subscriber. Yan, ano yan, pangalan ng bago natin subscriber, hindi ko maalala eh. Kasi hindi ko hawak yung aking cellphone, may bago tayong subscriber. At saka doon sa mga nanonood, yan, salamat po sa mga nagla-like. Maraming salamat sa mga nag-share, yan. At baka naman pwede ako makahingi ng isang click button dyan sa subscribe button natin. Pa-subscribe naman, wala naman tayo dumami-dami at nang tayo maging kapaki-pakinabang para sa mga darating pong panahon. So yan ako, mag-ingat ho palagi at ang panahon ngayon ay lamig-init. Malamig sa madaling araw eh, mainit naman pagtanghali. Kaya mag-ingat ho palagi, alagaan na inyong mga sarili. And always take care of yourself. Yan. So ako po si Jay at kayo po nanonood ng aking channel. Maraming pong salamat. Abang-abang pa po tayo sa mga bagong videos natin. Woohoo! Bye-bye!